Purihin, purihin, purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. O di po ba lahat tayo ay matagumpay kahit po sa kabila ng masama ang panahon, malakas ang ulan, tayo po talaga ay pinagpala dahil tayo ay muli naririto sa bulwagang ito upang tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Okay. Taas nga po ang mga kamay ng mga pinagpala ni Yahweh. Ipalakpak nga po yan ng malakas na malakas. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga tumugon sa panawagan ni Yahweh. So na tayo po ay naririto upang muli po tayo ay magpuri at makinig ng banal na salita ng Diyos. Ano po? So salamat sa banal na misa na ating napakinggan. Kaya po sa araw na ito, lahat po tayo ay pinagpala. Maari po bang mag-share ng kanyang pagpapala kung sino po ang pinagpala ni Yahweh El Shaddai sa buong isang linggong nagdaan? Meron po ba? Si Sis Mons. Kasi ito po ay magbe-birthday na, atin po siyang palakpakan. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai kasi kahapon dumating na po yung visa ko. Thanks God po. Pang-apat na po na kontrata ko. Opo, amen. Diba, sitwasyon ko noon, yung pagsubo ko nung unang pagdating ko sa abroad, ilang beses po ako na-terminate, 4 na beses po. Kaya, napaka-blessing ko po sa akin kasi lahat ng bagay, lahat ng pagsubok, kahit man mahirap or kahit may mga pagsubok na hindi natin nasahan sa buhay natin, pero ang lagi kong tinatandaan na kasama ko si Lord ay naging madali lang po ang lahat sa akin. I'm so blessed po kasi nandyan siya na hindi niya ako iniwan. Sa kabila po ng mga kasalanan ko ay nanatili po siyang tapat. At lagi ko po sinisigaw sa puso ko kung gaano siyang kadakilaan, ang tunay niyang katapatan sa buhay ko, at ang tunay niyang pag-ibig at sa kabutihan na ninuman ang hindi may magbabago. Amen po. Thank you. Di po ba super blessed talaga si Sis Mons kasi marami na yung mga among napuntahan. Hindi ganun kaganda ang kanyang dating employer. So ngayon super blessed siya sa kanyang amo. Kaya mahalin natin ang ating mga employer. Sa lahat ng mga pagsubok, may darating na pagpapala. Meron pa po ba? Si Sis Nerma. Lorraine, dahil birthday ngayon ni Lorena. And thanks God. Talagang ako'y mapapasalamat ka, Lord, sa kanyang kabutihan, kadakilaan sa aking buhay. Thank you, Lord, Yahweh El Shaddai, sa another year sa nabuhay, karagdagan, kalakasan, sa paggabay. Talagang totoo po yan. Talagang si Lord ay lagi po nabe-bless at saka sa love niya sa akin, katapatan niya sa buhay ko. Marami man pong pinagdaanan, pero si Lord laging nandyan. Thank you, Lord, so much sa family, sa friends, sa lahat po ng mga kakilala, sa lahat ng mga friends, sa lahat ng mga nakakasama ko, Lord, lahat ay talagang sila ay blessing para po sa akin. Talagang si Lord ay napakabuti. Talagang wala na ako ibang masasabi pa kundi ang papurit pasasalamat sa iyo lamang, Lord. Glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. O di po ba, si Sis Lorraine ay una ay nag-struggle. Pero keep the faith at laging kay Lord manalangin, tsak yun. Tutuparin at
talagang didinggin tayo ni Lord. Amen po. O, meron pa po ba? May oras pa po tayo? Last na po. Wala na po? O, si Sis Banji. Mag-share ka. Amen. Glory to God. To praise Jesus. Amen. Maraming salamat po talaga, Yahweh, sa iyong kadakilaan at ikaw lamang ang aking pupurihin magpakailanman. Amen. Yan, ang dami-dami po yung blessing sa akin. May mga plano akong mga unti-unti kong natutupad dahil sa Kanya. Pangarap man lang at naging magkakatotoo po, paunti-unti lang sa guidance po ni Lord, kasama ang aking pamilya. Maraming salamat po sa gabay mo, Yahweh El Shaddai. Kung wala ka po sa aming buhay at hindi po ito lahat magaganap. Amen. Thank you. Amen. O, tunay nga pong napakadakila ni Yahweh El Shaddai. Basta po tayo ay lagi lang manalangin at magtiwala sa Kanya. Tsak yun. Walang imposible kay Lord. O, lahat po tayo ay magsatayo na. Tayo po ay mananambahan na sa paon ng panalangin ni Sis Miles. At saka po ang maglilid po ngayon ng ating sa ating choir ay si Sis Estela. At saka po ang banal na salita ay mapapakinggan natin kay Brother Edgar Relasio. Lahat po tayo ay magalak at magpuri sa pangunguna ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Mga kapatid, noon. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli narito po kami. Nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa isang linggo na patuloy mo pong paggabay sa amin, sa kalakasan at kalusugan ng aming pangatawan na patuloy mo pong iniingatan. Marami pong salamat sa mga biyaya na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Lord, sa oras pong ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa. Dalangin po namin na kami po'y patawarin mo at hugasan mo pong aming karumihan ng kabanal-banalang dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang kami malayong makadulog sa iyong banal na harapan na may kababaang loob. Lord, marami pong salamat sa kapatawaran na ginawad mo sa amin sa oras na ito. At ganoon din po, Lord, tinataas ko po ang iyong lingkod na si Brother Edgar. Dalangin po namin, Panginoon, na siya po'y balutin mo ng iyong kabanal-banalan at daruyan po siya ng iyong banal na espiritu. At ang mga salitang kanyang iahayag ay tumimo sa aming mga puso upang maisabuhay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay at magbigay kaluwalhatian sa dakilang pangalan. Lord, alam mo po ang mga problema namin, alam mo po ang aming mga kahilingan. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po yung tugunin ng ayon sa iyong kalooban. At dalangin po namin, Lord, na walang lalabas sa lugar na ito na hindi taglay ang katagumpayan at biyaya na ipagkakaloob mo sa aming lahat. Lord, wala na po kaming mababalik sa kundi aming taos pusong paport pa salamat. Pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan ngayon at pagpakailan pa man. Amen and amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Mga kapatid, patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Damhin natin ang banal na espiritu na nandito. Oh, hallelujah.
Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Tunay na ang ating Diyos. He is the God of love. He is the God of truth. And He is the God of holy. Amen. Kaya mga kapatid, handa na ba kayo magsayaw sa ating Diyos na buhay? Amen. Dahil ang sabi niya sa 1 John chapter 1, 6 to 7, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But Amen. if we walk in the light and He is in the light, you have fellowship with Him, with one another, and the blood of Jesus, His Son, purify us from sin. Amen. Amen. Mga kapatid, handa na ba kayo? Amen. Patungo sa pag-ibig, sa katotohanan, at sa kabanalan ng ating Diyos na buhay. Amen. It is the great things to praise the Lord. Amen. Let's walk in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Amen. Praise the Lord. Glory Praise to the God. Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah.
Patuloy natin, mga kapatid, patuloy natin itaas sa ating mga kamay. Tandaan na ialay natin ang mga awitin na ito, Panginoon, na dito po kami, O Lord. Patuloy namin ialay ang mga awitin na ito. Sabi sa Psalm 99, verse 2, I will be glad and rejoice in you. I will sing praises of your name, O Most High, Yahweh El Shaddai. Nandito po kami, Panginoon. Patuloy namin ialay ang aming buhay, ang aming awitin. Nagbagbigay ito, sweet aroma sa iyong trono. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord.
God be the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy And name. now let us raise up our hands and
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin sa lahat ng panahon. Salamat, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan kaloob mo po sa amin. Lalo tigit sa lahat sa biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na ipinagkaloob mo sa amin, nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Panginoong Hesus, salamat po sa biyaya ng kaligtasan ito. Salamat din sa bagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Buhay na, O Diyos, kung saan pinalaya mo sa anumang, O Diyos, kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang buhay na ito may patuloy naming inilalapit po sa iyo. Ipinagkakatiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na kalinga, O Diyos. Hinihiling namin, dakilang Ama, patuloy niyo po kaming lukuban ng iyong kapangyarihan sa aming pagtitipon sa iyong banal na harapan. At tulad ng iyong pangako, kami po'y inyong samahan. Kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat na makakabuti para po sa amin. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang lahat makakabuti sa amin sa araw pong ito. Salamat, dakilang Ama. Kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang buhay naming taglay ay patuloy, O Diyos, mailagay sa ilalim ng iyong banal na kapangyarihan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon na diriwa sa pagdating niya. Nagagana ang aking espiritu. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina. Nakahanda, tulungan ka.
Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 12, simula mga talata 32. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw o walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naruroon ang inyong kayamanan, ay naruroon din naman ang inyong puso. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya lamang ang lahat ng kapurihan ngayon at magpakailanpaman. Amen? Handa na ba kayong makinig? O sige, lahat ng handa pwede nang maupo. At salamat sa ating dakilang Diyos. Isa pong mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. At salamat sa ating dakilang El Shaddai sa isang malamig na panahon. Amen. Maulan na panahon na kung paanong ibinubuhos ng ating dakilang El Shaddai ang masaganang ulan, ibuhos din sa atin ngayon ang masaganang pagpapala. Amen. At ang lahat na yan ay patuloy natin ang kinin na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maragal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginawa at managumpay. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, ang Diyos na patuloy nagbibigay sa atin ng tagumpay ng buhay. Hallelujah. Sa ating Ebanghelyo po ngayon, ang sabi po dito mga kapatid ay mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Kayamanan sa langit, kayamanan na nasa pag-iingat ng langit. Amen? Kung ang ating kayamanan na naiipon ay nasa pag-iingat ng langit, ang sabi po yan ang kayamanan na hindi kukulangin. Amen? Hindi makukulangan ang kayamanan na yan, at yan ang kayamanan na ang sabi po dyan mga kapatid ay walang makakapanira po. Amen? Walang kalawang na pwedeng sumira, walang anumang tanga na pwede pong sumira po ng kayamanan pong iyan, kung ang kayamanan na ating iniipon ay nasa pag-iingat ng langit. Amen. At yung kayamanan na iyan, mga kapatid, yan po maring kayamanan na makapagpapasaya sa ating Amang nasa langit. Amen. Makapagdudulot sa Kanya ng tunay na kasiyahan, tunay na kung saan ay kayamanan na magiging kalugod-lugod para sa ating Amang nasa langit. Sino pong gustong makaimpok ng kayamanan sa langit? Taas ang kamay, papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po dito sa ating binasa, para po tayo ay makapag-impok ng kayamanan sa langit, mga kapatid, ang sabi po rito ay, gumawa kayo ng lukbutang hindi naluluma. Amen? Gumawa kayo ng lukbutan na hindi naluluma. Mayroong maring lukbutan na naluluma, at mayroon din naman lukbutan na hindi naluluma. Amen? Kaya yan, ang sabi po, lukbutan na hindi naluluma. Ano kaya ang kaibahan ng dalawang lukbutang ito? Lukbutan maaring naluluma at lukbutan na hindi naluluma. At ang lukbutan na naluluma ay ano kaya yung laman nito? Amen? Ano kaya ang kaibahan nito, ang laman nito sa maaring lukbutan na sinasabi po, gumawa kayo ng lukbutan na hindi nasisira. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
na maari, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus para makapag-impok tayo siguro ng kayamanan sa langit, ay kailangan maari natin ay, tawag nito, ay magkaroon tayo ng isang bagong lukbutan. Amen? Kung yan ay isang bagong lukbutan at para yan ay siguro magamit para makaipon tayo ng kayamanan sa langit. At para makaipon tayo ng kayamanan sa langit, maari dapat siguro ang laman ng lukbutang iyan ay mga makalangit din na kayamanan. Amen? Mga bagay na nagmumula din po sa langit, mga kapatid, nang sa ganon ay magamit po iyan para makaipon tayo ng tunay na kayamanan sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maari yung sinasabi na lukbutang luma, maari po yan ay ang lukbutan na kung saan ay ang mga taglay po yan na laman, amen, na kayamanan sa loob ng lukbutan na yan, ay maari ay mga kayamanan meron sa daigdig po na ito. Na kaya ang sabi po dyan sa ating binasa, ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian, na maari po yung mga ari-arian na ito o kayamanan meron sa daigdig po na ito, maari yan ang dating nagmamay-ari ng lukbutan. Amen? Kung ano mang lukbutan ang pinaglalagyan po ng kayamanang iyan, malamang po mga kapatid, yan ang nagmamay-ari doon sa lukbutan pong iyon. Ito ang lagi, at kung iyan po yung kayamanan na laging laman ng lukbutan, ng lumang lukbutan po, ay malamang yan ang laging nang ninanasang magiging pumuno. Amen. Pumuno lagi sa lukbutan pong iyan. Yan ang kanyang pinagsusumikapan. Maari na kayamanan na lagi niyang taglayin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, tatanawin natin yung sinasabi po dyan, lukbutan na hindi naluluma. Maari po ang isang lukbutan na hindi naluluma, tanawin natin po, isang lukbutan na kung saan po ay hindi alipin ng kasalanan. Lukbutan na hindi maari pinananahanan ng kasalanan, at ang lukbutan po na yan, mga kapatid, ay walang ibang may gawa niyan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus na ang sabi nga po diyan, ang sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. At maari ito yung pwede nating tanawin, maari isang bagong lukbutan, mga kapatid, na kung saan po ay dapat bilang isang bagong lukbutan, ang sabi po, dapat hindi iyan naluluma. Amen? Ibig sabihin, hindi dapat iyan muling magiging alipin ng anumang kasalanan o mga bagay na maari noong araw ay nagiging pagmamay-ari ng lukbutan pong iyan. Amen? At dahil ang lukbutan po na yan, ang sabi po ay gawa na ng ating Panginoong Kristo, tulad ng isang tao na nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, na wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya ay bago na. Amen? At yan po yung lukbutan, mga kapatid, na kung saan ay kikilanling kayamanan sa langit. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dito sa sulat ni San Pablo, sa aklat po sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 9, ito pong ipinapahayag ni San Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 9. Ang sabi po ni San Pablo, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi po, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang tunay na lukbutan, ng bagong lukbutan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Espiritu ng Diyos ang nananahan, kaya itinuturing na ang lukbutan na yan ay isang kayamanang panlangit. Amen. Ikaw ba'y kayamanan panlangit?
Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo nagiging karapat-dapat na nagiging kayamanan panglangit dahil po ay sumasa atin yung kayamanan mula sa langit at ang kayamanang iyan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa po sa atin. Na tulad ni San Pablo, sabi ni San Pablo, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen? Napakasarap tanawin ito sa buhay ng bawat isa po sa atin. May sinabi po sa Aklat ng Awit, at ang sabi po dito sa Aklat ng Awit, kabanata po ay 139. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Talata po ay 4. Sabi po rito, 14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakintal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi niya po'y pinapahayag po dito sa Aklat ng Awit, ang sabi niya, pinupuri ko ang Diyos sa buhay ko, dapat lang purihin ang Diyos, ang sabi niya, kasi lahat ng gawa ng Diyos na kagandahang gawa ng Diyos ay naruroon sa puso ng tao. Amen? Naruroon sa puso po ng tao yung kagandahan na gawa po ng Diyos. Amen? Kaya tayo po kung saan, tayo po yung bagong lukbutan sa daigdig po na ito na pinupuno ng kagandahang mayroon ang Diyos. Amen? Lahat ng kagandahan mayroon ang Diyos, lahat ng kabutihan mayroon ang Diyos, naririyan sa puso ng bawat tao. Amen? Na nakipag-isa po sa ating Panginoong Jesucristo, kaya yung taglay mo ngayon, hindi na yung kung ano mayroon noon sa lumang buhay po natin, kundi ang taglay na ng lukbutang iyan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kayamanan buhat sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God, glory to Christ Jesus. Minsan po ba nakatingin na kayo na, minsan nanalamin na po kayo? Kapag kayo nananalamin, anong nakikita nyo? Ang ating sarili, di po ba? Nakikita po natin. Minsan siguro napakasarap kapag tayo tumitingin sa ating sarili ay makita natin yung bakas ng kagandahan ng pagkalikha sa iyo ng Diyos. Amen? Kasi kapag yung nakikita natin kapag tayo nananalamin ay yung bakas ng kagandahan ng pagkalikha sa iyo ng Diyos, malamang sa malamang habang humaharap ka sa salaming, mapupuri mo ang Diyos. Amen. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Glory to God! Kaya kinakailangan nakikita natin ang ating sarili. Amen? Nakikita natin yung bakas na kung saan kagandahan ng pagkagawa sa atin ng Diyos, kagandahan na kung saan itinanim ng Diyos sa puso ng bawat tao. Mga kapatid, amen. Minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo ay yung kabutihan na ito na nakatanim sa puso natin, kung nakikita natin yan, natatanaw natin iyan sa buhay natin araw-araw, malamang sa malamang yan yung ating iniingatan na lumango sa buhay natin. Malamang yan ang iniingatan natin na huwag mawala, kundi patuloy na kung saan ay mapagyaman sa buhay po natin yung kabutihan pong iyan. Minsan po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, kasi minsan hindi natin nakikita yung ating sarili. Hindi natin nakikita ang ating sarili kung paano kanilikha ng Diyos, kung gaano kakaganda ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Kaya kapag hindi natin nakikita yung kagandahan na yan na pagkalikha sa atin ng Diyos, madalas hinahamak natin ang ating sarili. Amen? Madalas nilalait natin ang ating sarili kasi hindi mo nakikita yung kagandahan ng pagkalikha sa iyo ng ating Diyos. Minsan ba nilait nyo na sarili nyo? Hinamak nyo na ba ang sarili nyo minsan?
Di po ba? Minsan sinasabi po natin sa buhay po natin, sana ang nakikita natin minsan yung kapintasan meron sa buhay po natin. Di po ba? Kaya sinasabi natin minsan, sana hindi ako ganito. Sana katulad niya ako. Amen? Kasi bakit natin minsan nasasabi yan? Kasi minsan mga kapatid sa ating Panginoong Hesus ay nakatingin tayo sa iba. At kung ano yung ganda meron minsan sa ating mga nakikita, natatanaw po natin, na tila baga wala po sa atin, di po ba? Minsan sinasabi po natin, sana kasing ganda niya ako, sana katulad niya ako, di po ba? Pero kasi bakit po minsan hindi natin nakikita ang ating sarili kasi nakatingin tayo sa iba. Amen? Pero kung nakatingin tayo sa ating sarili, makikita mo mga kapatid kung anong meron dyan sa sarili po natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan po'y dapat sinusuri natin ang ating sarili. Kapag sinusuri natin ang ating sarili, makikita natin sa buhay po natin ay kung ano yung nagiging bunga ng mga ginagawa natin sa buhay po natin. Amen? Kung anong mga nagiging bunga po nitong ginagawa po natin sa ating buhay. Kasi lahat naman po tayo mga kapatid ay minsan kasi sa bawat isa po sa atin, minsan nakikita natin kasi minsan yung tinatawag nating kapintasan. Amen? Pero meron tayong taglay kasi na kagandahan. May itinanim ang Diyos dyan sa puso po natin na mga kagandahan. Mga kapatid, katangian na alam po ng Diyos ay isang kayamanan na taglay ng bawat tao. Parang ang isang tao ay patuloy magawa kung ano yung mabuting nais ng ating Panginoong Jesucristo. Na makikita natin yan, suriin natin ang ating sarili. Ano ba yung bunga ng ginagawa ko? Kung ang bunga ng ginagawa mo ay hindi maganda, edi sikapin mo na yung maaring maibubunga, yung gawa na maaring magbubunga ng maganda, yun ang ating gawin. Amen? Kasi mayroon ka noon Mayroon ka noon. Taglay mo po iyan. Pero minsan kasi, yung maganda na iyon, hindi yun ang ating tinutukla sa ating sarili. Amen? Hindi po yun ang ating pinag-aaralan, hindi po yun ang ating tinatanaw sa ating sarili. Kaya nasasanay tayo minsan na kung ano yung nakasanayan nating hindi maganda, patuloy nating nagagawa sa buhay po natin. Pero kung kapag nakikita po natin na ang ibinubunga ng ginagawa natin hindi maganda, tingnan mo, mayroon bang magandang pwede akong gawin sa buhay ko? Kapag nakita natin yon, tiyak mga kapatid, yan ang magiging kayamanang makikita, maibibigay natin sa ating kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus at yan yung kayamanan na galing sa langit na inilalagay niya sa isang lukbutan kagaya po natin para tayo po ay magiging isa ring kayamanan, karapat-dapat na magiging kayamanan panlangit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, sa ating lumang buhay, marami tayong mga minana sa ating mga magulang. Amen? Minana natin sa ating mga magulang, mga kapatid, kung ang ating mga magulang minsan, kung ang mag-asawa, ang nanay at tatay sa isang tahanan nag-aaway, madalas mag-away, minsan, gano'n na rin yung mga anak. Amen? Minamana iyan ng mga anak. Minsan kapag lasinggero, babaero, mahilig magsugal, mahilig magchismis po, at sabihin na lang po natin, minsan magnanakaw, ano namang ginagawa ng tao, minsan na mga hindi magaganda, minsan minamana ng anak. Amen? Minamana ng mga anak na isasalin ito sa kanilang mga anak, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung lukbutan maari, taglay natin noon na lumang lukbutan, at yan yung mga laman ng lukbutan na iyan na luma. Amen? Subalit dahil tayo ngayon nakipag-isa na sa ating Jesucristo, natutulad na tayo sa isang lukbutang bago. Amen? At bilang isang lukbutang bago, mga kapatid, sa ating Jesucristo, dapat yung masasama na ito na dati pong naririyan sa lukbutan na yan,
na minamana natin noon sa ating mga magulang at siyang nagiging laman ng buhay po natin, dapat napuputol na iyan sa buhay po natin. Amen? Dapat napuputol na iyan. Yung mga ganitong mga gawain na noon, dapat mismo sa buhay natin, pinuputol na natin iyan para magmula na sa atin na magmumula ngayon ang panibagong lukbutan. Amen. Panibagong lukbutan na kung saan ay maituturing kayamanan para sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong na sa atin na magmumula po yan sa pamamagitan na kung saan hayaan natin na ang lukbutan na ito ay walang ibang pupuno diyan kundi yung mga kayamanan buhat sa langit. Amen? Yung katangian, mayroon ng ating Panginoon, yung pag-ibig, mayroon ng ating Panginoong Jesucristo, yung kabutihan, kabaitan, mayroon ng ating Panginoon, ang siyang patuloy po na kung saan maging laman ng lukbutan pong ito. Kasi kung ang lukbutan na to ay taglay nito ay kayamanan galing sa langit, maari mga kapatid, yan din po yung magagamit natin para makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa ating binasa, mag-impok kayo ng kayamanan panlangit. Amen? Mag-impok kayo ng kayamanan panlangit sapagkat ang sabi po roon, ang kayamanan po doon sa langit, ang kayamanan na iniingatan ng langit ay walang makakakuha niyan, walang makakasira ng kayamanan pong iyan. Amen. At ano po yung kayamanan na dapat nating ipunin panlangit? Kayamanan sa langit. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 17 at talata po ay 12. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Purihin natin ang ating Panginoon. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Ano po yung tinutukoy dito ng Panginoong Hesus? Ang sabi po dyan, ang tinutukoy dyan ng Panginoon, yung mga alagad na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Amen? Na habang sila'y kasama po nilang ating Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus, iningatan ko sila. Amen? Iningatan ko sila. Yun ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan, mga kapatid, ay hindi yung mga bagay meron sa daigdig po na ito, kundi ang tunay na kayamanan na dapat natin ipunin sa langit ay walang iba, kundi yung taong nais ng Diyos madala sa kanyang kaharian. Sabi po ni San Lucas, sa Ebanghelyo ni San Lucas, nung hirangin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, ang sabi niya, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Amen? Gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Habang po, ang bawat isa po sa atin ay nasa kamay ng Diyos. Amen? Habang tayo po'y nasa kamay ng Diyos, tayo po yung kayamanan na sabi po, walang pwedeng sumira sa atin. Amen. Walang pwedeng sumira sa atin habang tayo ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang kayamanan na nais ng Panginoong Hesus, dalhin natin, mga kapatid, sa paghahari po ng Diyos o sa kaharian po ng Diyos, mga tao na kung saan kinakailangan madala natin sa paghahari ng Diyos upang ang kamay ng Diyos ang siyang mag-iingat sa kanila. Habang po ang sabi ng Panginoong Hesus, ang kaaway ay nakaabang parang leon na umaatungal, pero ang sabi po, nakaabang lang siya ng kanyang masisila
subalit wala siyang masisila habang po ang tao po ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Dito po sa daigdig po na ito ay maraming nakakasira. Amen? Maraming nakakasira. Ang sabi po dyan, may mga magnanakaw, mga kapatid, subalit habang po ang buhay ng isang tao ay nasa kamay ng Panginoong Hesus, ang sabi po, iingatan niya. Hindi ito kayang alisin ng sino paman, hindi ito kayang agawin ng sino paman sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At yan yung tunay na kayamanan. Ang sabi po, habang tayo po ay nakapagdadala ng ganitong uri ng kayamanan sa kaharian po ng Diyos, ang Diyos ay natutuwa. Ito ang nakapagbibigay lugod sa Kanya, ito ang nakapagbibigay kaligayahan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Yung buhay meron ang tao na ito, nakaloob ng ating Panginoong Hesus, hindi kayang agawin, hindi kayang sirain ng kalaban habang siya'y nasa kamay ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 11 at talata po 25, sinasabi po ng salita po ng Diyos o ng mabuting balita, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Purihin natin ang ating Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Ang tunay na kayamanan, ang taong nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, nananalig sa ating Hesukristo, ang sabi po dyan ay may buhay na walang hanggan. Amen. May buhay na walang hanggan. Ang sabi po dyan, ang tao na yan ay hindi mamamatay. Amen. Hindi mamamatay. Habang tayo may ugnayan sa ating Panginoong Hesus, hindi masisira ang buhay na iyan. Yung buhay na kikilanling kayamanan pagdating ng panahon sa kaharian po ng Diyos, mananatili sa atin po iyan. Amen? Ang kinakailangan lang, ang sabi po, manatili tayo sa ating Panginoong Hesukristo, nakaugnay tayo sa ating Panginoong Hesus. Tulad ng sinabi niya dito, mayroon pong isang napahamak dahil naghanap ng kanyang kapahamakan. Alam po natin, yan po si Judas ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. Nung si Judas nung sandali na yan ay ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ang sino mang nananalig sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay kayamanang iingatan ng Diyos na hindi masisira. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, glory to God. Kung saan naruroon ang kayamanan, naruroon ang puso ng tao. Amen? Naruroon ang ating puso. Nasaan ang inyong kayamanan? Nasa langit ang inyong kayamanan. Nasaan ang inyong kayamanan? Ang sabi po rito, kung nasaan ang inyong kayamanan, naruroon din ang inyong puso. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi po dyan ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, mamigay kayo sa mga dukha. Amen? Mamigay kayo, yung ari-arian nyo, ipagbili ninyo, ang sabi po dyan, at mamigay kayo sa mga dukha. Bakit? Hindi yan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan natin, madala natin ang mga dukha sa paghahari ng Diyos. Amen? Yan ang tunay na kayamanan na kung saan kapag sila nasa kamay ng Diyos, iingatan sila ng Diyos na huwag mawala po sa Kanya. Kung saan naruroon ang puso o ang kayamanan ng tao, naruroon ang kanyang puso. Sino ang kayamanan para sa Panginoong Hesus? Sino ang kayamanan para sa Panginoong Hesukristo? Tayo ang kayamanan para sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ang kayamanan para sa ating Panginoong Hesus, nasa atin ang kanyang puso. Nasa atin ang kanyang puso. Amen? Kaya ang sabi niya dyan sa Ebanghelyo ni San Juan,
kabanata po ay 17 at talata po ay 24. Itong sinasabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago likhain ang sanlibutan. Ulitin ko po, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Yan ang ating Panginoong Yesus. Dahil tayo po yung tinuturing niyang kayamanan, ang puso ng Panginoong Jesucristo ay nasa atin. Lagi kang may lugar sa puso po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ayaw kanyang mapawalay sa Kanya. Nais kanyang makasama sa Kanyang kinaroroonan. Lahat ng tulong na kailangan natin ay laan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Inilalaan yan sa atin ng Panginoong Hesus. Yung panahon meron ng ating Jesucristo, inilalaan ni Kristo para po sa atin. Dahil tayo ang kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang kayamanan ng ating Panginoong Hesus, walang pwedeng pumalit sa iyo sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon yung kayamanan na ito na itinuturing ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan yung kayamanan naruro ng kanyang puso tulad ng ating Panginoong Hesus. Dahil tayo ang kayamanan ng ating Jesucristo, ang puso ng Panginoong Hesus ay laging nasa atin. Amen? Kaya pag tumawag ka kay Lord, hindi kanya kayang pahindian. Amen? Dahil ganun kakamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 13 at talata 34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang sabi ng Panginoong Hesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Asaan ang kayamanan mo? Amen. Ang sabi ni Lord, dapat ang magiging kayamanan mo, yung mga taong inibig ko. Kasi kapag hindi sila ang magiging kayamanan mo, wala sa kanila ang puso mo. Amen. Yan sabi ng Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Dahil kayo ang kayamanan sa puso ko, ganito ko kayo kamahal. Amen. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kung paano ko kitang tinuring na kayamanan, ituring mo rin siyang kayamanan. Pag itinuring natin silang kayamanan, isa lang ibig sabihin niyan, ang puso mo ay nasa Kanya. Andiyan pa ba kayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. At ito yung kayamanan na dapat, sabi nga kanina, kung saan ang puso mo, ang kayamanan, naruroon ang iyong puso. Payag ka ba na yung katabi mo na yan ay mapunta sa impyerno tapos ikaw sa langit? Hindi ka papayag. Amen? Hindi ka papayag. Bakit kapatid? Dahil kayamanan mo siya sa buhay mo, hindi ka papayag na hindi siya makasama sa langit na nais mong marating. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya ano ang gagawin mo? Mamahalin mo iyan at bilang pagmamahal po sa kayamanan po iyan, hindi mo hahayaan na masira iyan. Amen. Hindi mo hahayaan na masira iyan, bagkus sisikapin mo ang kayamanang iyan, mga kapatid, ay maalagaan, mahalin at isang araw madalamot kasama sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Kaya kung kayamanan iyan para sa iyo, mamahalin mo yan.
Sabihin mo sa katabi mo, sister. Kayamanan ba ako para sa iyo? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yan ang nais ng ating Panginoong Hesus. Ikinalulugod ng ating Amang ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Amen? Ikinalulugod niya. Ikinalulugod niya na tayong lahat ay makasama sa kanyang kaharian. Amen, kaharian. Kaya kinakailangan kung saan naruroon ang puso ni Jesus, dapat naruroon din ang puso natin. Kung ang puso ni Kristo ay nasa iyo, amen, ikaw ang laging nasa puso ng Panginoong Jesus, dapat yung kapwa mo na yan na lagi rin sa puso ng Panginoong Jesus ay lagi din nasa puso mo. Hindi mo yan aawayin. Amen. Kahit ganyan-ganyan yan, pero mamahalin mo yan. Di po ba? Iingatan mo yan, aalagaan mo yan. Kaya anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ang kayamanan ng sanlibutang ito, gamitin nyo sa pakikipagkaibigan. Maubos man ang kayamanan ng sanlibutang iyan, mayroon namang tatanggap sa iyo sa tahanan na walang hanggan. Amen? May tatanggap sa iyo sa tahanang walang hanggan. Ngayon, habang yung kayamanan mayroon sa mundong ito, ay ating pong ginagamit para kung saan ay gamitin sa pakikipagkaibigan. Ibig sabihin, pagpapadama ng pagmamahal sa ating kapwa, paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kapatid, bakit kinakailangan mo gawa ng mabuti ang tao na yan? Bakit kinakailangan mo mahalin ang tao na yan? Na kung saan kinakailangan, ang sabi po, anumang kayamanan meron tayo dito sa daigdig na to, wag tayo mag-alala, mag-atubiling gamitin iyan para ipadama, gumawa ng mabuti, magamit sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Bakit kinakailangan mong gawin iyan? Kasi gusto mo siyang makasama sa kaharian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kinakailangan mo ipadama sa kanyang pagmamahal dahil nais mo siyang makasama sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya hindi ka papayag na maiwan siya. Amen? Lagi mong sasabihin, sister, huwag kang mag-alala. Kahit ganyan kabigat ang pagsubok na nararanasan mo, naririto ang kamay ko para sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka papayag na maiwan po iyan. Amen. Kaya napakasarap. Paano mo yan? Paano ang tao na yan na kung saan ay may turing nating kayamanan sa buhay natin? Sabi ng Panginoong Jesus, sabi niya, kapag nagkasala yan, hindi lang 7 ulit mo dapat patawarin yan. Kasi kung 7 ulit lang, pag nasagad na yan, malamang iwanan mo na yan. Amen. Di po ba? Kawawa siya. Hindi na siya magiging kayamanan sa buhay mo. Ang tunay na kung saan itinuturing nating kayamanan ng isa't isa, ang sabi ng Panginoong Kristo, huwag kang magsawang gawa ng mabuti ang taong iyan. Para hindi masira ang buhay niya. Amen? Bagkus isang araw, maging isa rin siyang lukbutan tulad mo ng punong-puno ng kabutihan, mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng inyong puso po ang inyong 2 kamay. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, naririto ako ngayon sa iyong banal na harapan. Buong pusong nagpapakumbaba at inaamin ko na ako'y nagkasala. Humihingi ako sa iyo ngayon ng kapatawaran sa lahat kong nagawang pagkakasala. Linisin mo ako ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan at gawin mo ako ngayon na isang bagong lukbutan at punuin, Panginoong Jesus, ng kayamanan na nagmumula sa iyo.
Panginoong Jesus, gawin mo ako na banal mong tahanan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoong Jesucristo, maghari ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagharian mo kami ng pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Kung paano po kami ay itinuring mong kayamanan, Panginoong Jesucristo. Kayamanan na minahal mo, Panginoong Jesus. Kayamanan na hindi mo ninais mawala po sa iyo, kundi makasama mo, Panginoong Jesus, saan ka man naruroon. Dalangin namin, Panginoong Jesucristo. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Nang matutunan naming mahalin ang bawat isa, Panginoong Jesus. Panginoong Jesucristo, tulungan mo po kami kung paano namin pahalagahan ang bawat isa ng tulad ng pagpapahalaga mo sa amin, Panginoong Jesus. Na anumang aming pagkukulang, hindi mo kami sinusumbatan. Hindi mo, Panginoon, pinamumuka sa amin na kami napakasamang tao. Kundi patuloy mo, Panginoon, pinapadama sa amin na sa gitna ng aming mga pagkukulang, karapat-dapat pa rin kami sa iyong pagmamahal. Nadalangin namin, Panginoong Jesus, yung pagmamahal na yan ay matutunan po namin, Panginoon, sa buhay namin upang may padama namin sa aming kapwa, Panginoong Jesus. Maging ilaw kami sa mga taong nasa kadiliman, Panginoong Jesus, para ang mga tao na ito, Panginoon, ay madala namin sa iyong kaharian bilang isang kayamanan, O Diyos, na iyong kinalulugdan, kayamanan na iyong kinauuhawan, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Panginoong Jesus, patuloy mong paghariin sa amin ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy kami, Ama, silyuhan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at silyuhan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, dakilang El Shaddai. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Ama, patuloy po kaming humihiling sa iyo ng biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Jesucristo, para sa araw-araw namin, O Diyos, na mga gampanin ay magampanan po namin
na kung saan dakilang Diyos ay naaayon sa iyong banal na kalooban. Kaya Ama, dalangin namin anumang mga sanhirin ng karamdaman meron sa aming katawan, sa ngitan ng banal na dugo ng Penong Jesus, ng mga sugat na tamo ng aming Penso Kristo, pawiin mo Ama ang mga sanhi ng karamdaman sa aming katawan. Dakilang Diyos, hinihiling ko po sa mga sandali na to, ang lahat ng kahilingan naming itinataas po sa iyo Ama, ay patuloy mo po nawa Ama na abutin ito at ipagkaloob sa amin ang katugunan. Tulad ng pagkakaloob mo sa amin ang bugtong mong anak na sa Yesu Kristo, aming inaangkin sa kanyang pangalan ngayon, ang lahat ng aming kahilingan ay ipagkakaloob mo po sa amin. Pagpalain mo Diyos ang mga amo na pinaglilingkuran ng aking mga kapatid. Pagpalain mo ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoong Jesucristo, laging alalahanin, ilagay sa iyong banal na kalinga at punuin ng mabubuting bagay, O Diyos, na kanilang kailangan araw-araw. Pagpalain mo rin, Ama, ang aking mga kapatid sa pamamagitan ng mga amo na kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, sama-sama nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamastan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-kaasan at maabutin na ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguhin niya ang maraming anghel silang susubaybay
Kahit saang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay saklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.